Good evening, brothers and sisters. Good evening, Doc. Good evening. Good evening, Doc. bro. Daily talk. Good evening po sa lahat. Good evening. Brother Naven, good evening. Brother Ramel, Good Sis evening. Janet, good evening. Sis Mary June, Sis Monet, hello. Sis Teresa, Sis Teresita, hello. Good evening sa inyo. Okay, Brother Naven, opening prayer tayo. Yes, Doc. Brother Ramel. Ay, Brother Ay, Naven pala. Okay. Sige. ako, Doc. Sige, ikaw naman, Brother Naben. Oo. Oh, sige. In the name of the Father, the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Come, Holy Spirit, fill the hearts of your faithful, and enkindle in them the fire of your love. Send forth your Spirit, and they shall be created, and you shall renew the face of the earth. O God, who by the light of the Holy Spirit did instruct the hearts of the faithful, grant us by the same Holy Spirit to relish what is right and just, and always to rejoice in His consolation through Christ our Lord. Amen. In the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Amen. Thank you, Brother Naben. Good evening sa Yes, inyong Doc. lahat. Sis Annalisa, hello. Sis May, hello. Good evening. At sa mga nanonood ngayon sa Facebook at later sa upload sa YouTube. Okay, good evening. Welcome sa ating Wednesday Catechism Lecture, Faith Seeking Understanding. So, ang title ng ating lecture ngayon is How to Share Your Faith, specifically how to share your Catholic faith, no? Without being preachy. Meaning without being obnoxious, without being pushy. Yung parang hindi ka aggressive masyado, yung hindi ka parang no? Parang lalayo yung tao sa iyo, no? Paano ka parang makapenetrate na dahan-dahan lang. Okay. Kasi yung ayaw na ayaw ng tao, yung no? Parang i-preach siya, no? Para kang nagtatalumpati, no? Minsan ang iba lalayo imbis na lalapit, lalayo, turn off, no? Ayaw na ayaw sila yung na para silang tinuturuan, no? Pero ngunit mga kapatid, meron tayong obligasyon. Meron tayong obligasyon bilang mga bininyagan. Hindi pwedeng yung ating faith ay hanggang sa ating sarili lamang. Ha? Ang kamalian ng iba, no? Akala nila ang faith is a personal matter. Yung faith mo yan, faith ko to, so wala na tayong pakialaman, no? You believe that, good. I believe this, good, no? So mind your own business. Hindi kaya okay sana kung gano'n, no? Walang problema, walang gulo. Kaya lang meron tayong mandate galing sa Panginoon, no? May mandate tayo, may responsibilidad tayo na kailangan nating i-evangelize. Okay lang sana kung wala, no? So, kanya-kanya lang tayo, kanya-kanyang ligtasan lang, no? Catechism, the Catholic Church, paragraph 1816, the disciple of Christ, basta sinasabi natin, disciple of Christ tayo, hindi lang to keep the faith, papanatiliin natin ang ating pananampalataya, hindi lang yon, kundi isa sa buhay natin at ipoprofess natin, no? Ipapahayag natin ang ating pananampalataya and we have to bear witness no? Magiging testigo tayo sa ating pananampalataya sa Ebanghelyo kay Kristo. At hindi lang yon, we have to spread it. Papalaganap natin. Yun ang responsibilidad natin. Sisingilan tayo ng bunga, no, ng Panginoon. May ginawa ba tayo sa kaharian para magpalaganap to spread the kingdom? Diba? Matthew chapter 28. Itong command na ito, the Great Commission, ang tawag dito, hindi lang ito binigay para sa mga pare, obispo.
sa mga lahat ng mga body of Christ. Sa lahat ng mga bininyagan, meron tayong responsibilidad. Go therefore, make disciples of all nations. Baptize them in the name of the Father, of the Son, and the Holy Spirit, teaching them to observe all that I have commanded you. No? All, lahat ng tinuro ni Kristo. So, sino magtuturo sa atin? Ang simbahan. Pagkatapos nating matanggap ang turo ng simbahan, na-instruct tayo, isi-share natin to sa mga walang alam. Okay? Kasi gusto nating masama sila, ma-share natin, no, ang salvation. Hindi lang tayo ang liligtas lang natin ang ating sarili. Concern tayo sa iba. So, if you truly love your neighbor, kagaya ng sinabi ni Jesus na we have to love our neighbor as ourselves. So kung gusto nating maligtas, dapat iligtas din natin sila. Mark 16, verse 15. Go into the world and preach the gospel to the whole creation. So yan. So babasahin natin yung mga biblical verses, no, sa Bible na papakita na kailangan talaga natin ipalaganap ang kaligtasan. Acts chapter 13, verse 47. For so the Lord has commanded us, saying, I have set you to be a light. So tayo ang mga ilaw, di ba? You're the light of the world. No? Sabi dito, you have to be the light for the Gentiles. Sinabi niya ito para kay St. Paul, no? Pero tayo rin kasama dito. That you may bring salvation to the uttermost part of the earth. Kaya, ng iba, nagbubuhis buhay. No? Nagmi-missionary, sumasama sa mga missionary efforts, pinapatay sila, no? Because pinanindigan nila itong command ni Christ. 1 Peter 3, verse 15. Always be prepared to make a defense to anyone who calls you to account for the hope that is in you. So, nakita nila na ang buhay mo ay may pag-asa, the hope, no? Meron kang pinapaniwalaan na ikaw ay may hinahangad na buhay na walang hanggan. Dapat handa ka parati dumepensa o ipahayag at ipahayag sa iyong kapwa kung bakit ka may pag-asa sa kabilang buhay. No? Pero in your defense, no, do it with gentleness and reverence. Ito yung nakakalimutan natin minsan. No? Nakakalimutan natin do it with gentleness and reverence. So tayo, mahirap to kasi meron tayong emosyon, nasasagad yung ating pasensya, minsan kulang tayo sa pasensya. So dito masusubok ang ating hanggang saan natin willing, no, sundin ang turo ni Kristo, ang pagpapakumbaba at magiging pasensyoso. Do it with gentleness and reverence. Hindi pwedeng sabihin mo lang, isiwalat mo lang ang katotohanan na may pagka-arogante. Romans chapter 10. No? How are they to call? Paano nila tatawagin ang Diyos kung hindi sila naniniwala? Paano nila paniniwalaan si Kristo, no? Kung hindi naman nila narinig? At paano nila marinig ang Ebanghelyo kung wala namang pupunta? No? So, importante ang may pupunta. Tayo yan, no? Acts chapter 1 verse 8. You shall receive power when the Holy Spirit has come upon you, and you shall be my witnesses in Jerusalem, and in all Judea and Samaria, and to the end of the earth. 1 Timothy verse 4, chapter 4 verse 2. Preach the word.
Be urgent in season and out of season. Convince, rebuke, exhort. Inulit na naman, be unfailing in patience. No? Huwag magkulang sa pasyensya at sa pagturo. Convince, rebuke. Ang rebuke ay iwawasto mo, no? Pagsasabihan mo, no? Pero with patience, no? Preach the word. Be urgent. Hindi tayo nagmamadali tayo because we are in the last days, no? So tayo, nung kinumpirmahan tayo, no? Lahat naman tayo siguro nakumpirmahan na, no? Kung wala pa, dapat tayo magpakumpirma. Napaka-importante ang sacrament of confirmation because that is the outpouring of the Holy Spirit. Yung mga binigay na gift sa atin sa binyag, ma-activate, no? Ma-activate doon sa confirmation. Para itong Pentecost, magiging matapang tayo sa pag-proclaim ng gospel. So, nagiging soldier of Christ tayo sa confirmation, huwag nating kalimutan. Nilagyan ng cross ang ating noo, an invisible cross, no? So that we share in the role of the prophet. Sa binyag, more of a priestly ang sharing, no? To worship God. Sa confirmation, mas na-activate ang ating pagka-preacher. Okay? Makes us sharers, no? In Christ's role as a prophet and teacher. So, meron tayong responsibility to extend the kingdom of God. No? I-extend natin, kailangan natin. So, ang pagbinyag natin, standing order natin mga soldier of Christ, mga soldiers of Christ tayo, automatic nung nabinyagan. Ang ating business is about saving souls. We are in the business of saving souls. Hindi yung in the business of enjoying life. Okay? We are in the business of saving souls. Huwag natin kalimutan yan. We are in the business of saving souls. Yan ang iniisip natin araw-araw. Okay? Kaya tayo excited, we can make a difference in the lives of others, no? So that we can hinay-hinay, no? Penetrate them to accept the truth of the gospel. So, hindi lahat sa atin may talent sa pag-preach. Okay? As long as you try your best. Hindi ka naman sisingilin ni Lord sa talent na hindi niya binigay, di ba? Sa parable of the talents, kung konti lang talent binigay niya sa'yo, konti lang din sisingil niya. So, alam niya kung anong kakayahan mo. As long as you did your best. At alam mo, at naalam ng Diyos kung hanggang kailan ang best mo. So, may mga iba talaga na hindi marunong mag-preach, nakakapag-proclaim sila ng gospel sa kanilang buhay. The way sila namumuhay, honest, prinsipyado, matulungin, smiling, no? Pareho, nagpipreach ka pa rin, no? You are sharing the gospel pa rin sa iyong asal. Pero, hindi ibig sabihin na handang doon ka lang. Matapos mong to live your faith, no? Isa sa buhay ang iyong pananampalataya, kung kailangan nating magsalita, no? To instruct others, accompanied by deeds. So, tayo ay dapat sa mga kumpirmado, we are confirmed, no? Mababalisa tayo hanggang wala tayong nagagawa para sa pag-spread sa kingdom. Kung wala tayong nagagawang nakakatulong sa kapwa sa kanyang kaligtasan. No? Na gusto nating to make more secure the promise of their eternal life. So, before natin ma-share, of course, anong una natin gagawin? Before natin ma-share ang gospel, ang salvation, the truth of salvation, we have to study.
Anong isi-share natin kung wala tayong alam? Yeah? May kasabihan sa philosophy, sa axiom, Latin axiom, nemo dat quod non habet. Ang ibig sabihin yan, you cannot give what you do not have. Anong isi-share mo pag wala kang alam? Yeah? Di mo alam. Kahit yung sanctifying grace na lang, Ten Commandments, yung sacraments, wala kang matibay na stable na pag-unawa doon sa turo ng sacraments, yung Christian prayer, saints, no? Yung mga basic natin na doktrina, pag wala kang alam, paano mo isi-share, no? So, kailangan natin to wholeheartedly learn, deepen, no? Para mas strengthen. So, we cannot share or teach the Catholic faith, no? If we ourselves do not know and live it. Pag hindi natin alam at sinasabuhay. Pwedeng alam lang natin, pero hindi natin sinasabuhay, wala rin credibility ang ating pananalita. Or worse yet, no? Tayo ang madadala patungo sa ibang sekta kung hindi tayo nag-aral. No? Catechism of the Catholic Church, paragraph 429, no? Dahil sa ating pagmamahal kay Kristo, no? Sa ating loving knowledge, no? Kay Christ, automatic sa atin na gusto nating i-proclaim siya. Gusto nating i-share. Kagaya ng nanood ka na magandang palabas. Wow, ang ganda. Gusto ko makita rin ito ng best friend ko. I-convince mo siya, sige, manood tayo. Ang ganda talaga. Di ka sisisi, no? Ganun din, if you have something good, di ba, gusto mong i-share. Kasi ayaw mong ikaw lang ang human nature na ayaw mong ikaw lang mag-share, mag-enjoy, di ba? You want to lead others to Christ. So, para mo magawa yan, kailangan mong i-deepen ang knowledge mo constantly, hindi lang isang beses. Constantly, maintain mo. Palalim ng palalim ng palalim. The more malalim ang nalalaman mo, the more mas madali sa iyo. Instinct na mas easy sa iyo mag-share. Kasi kung mas malalim ang kaalaman mo, maraming anggulo na pwede mo siyang i-share. No? Kumpara sa mababaw pa lang, mahihirapan ka, no? Parang mini-memorize mo lang, no? Catechism, Catholic Church 158, Faith seeks understanding. Ito yung pamagat ng ating program, no? Faith seeking understanding. Kasi pag meron kang pananampalataya, magtatanong ka, gusto mong maintindihan bakit mo pinaniniwalaan itong pinaniniwalaan mo. No? Naghahanap ka ng mga kasagutan para lubos mong maintindihan kung bakit mo ito pinaniniwalaan. Okay? Faith, naghahanap ng understanding. Of course, di na natin lahat sa Bisaya pa matugkad, hindi natin maabot pinakamalalim nun. Pero at least meron tayong working understanding. We desire to know better. No? Okay. Sa Eucharist, bakit natin we adore the Eucharist? Bakit? Tapos pagkatapos ng sagot nun, bakit? Di ba? So, yun din ang mga nalalaman natin, mga konti-konting nalalaman natin, dahan-dahan natin isi-share. Alam niyo ba ang technique kung bakit, ang technique para mas lalong hindi mo makakalimutan ang yung bago mong learning? I-share mo sa iba. Mas effective yan na hindi mo makakalimutan pag kinomunicate mo sa iba. At mas lalo mong maintindihan, no? Kumpara sa sarili mo lang. Pag may nalaman kang bago, i-share mo sa iba, mas lalo siyang nawi-welding, no? Ang challenge, mga kapatid, gusto natin mag-share. Lahat tayo. Sige, agree tayo. Susundin ko yung sabi ni Lord na kailangan nating i-share ang kaligtasan sa iba. Ang tanong,
nakita natin sa social media, mga tao, ayaw makinig na tinuturuan sila. Huwag mo kong pakialaman, no? Don't judge so that you will not be judged. Yung mga ganun. Ayaw natin yung pinandidirian tayo ng tao na, ay, andiyan na naman siya, Jesus, Jesus na naman. No? Parang, makikita mo na dahan-dahan kang iniiwasan kasi ito naman siya, magpipreach naman to. No? So, ayaw mong ang tingin sa iyo ganun. No? So, how to witness, paano natin i-share ang ating Catholic faith na hindi tayo nagmumukhang parang, ano ba, nanghihimasok o parang nagpipreach o nagle-lecture, no? Argumentative na parang nakikipagdebate, di ba? Yung iba, naaamoy pa lang nila na andyan ka o yung sisimula ka pa lang sabihin, uunahan ka na. Ayaw kong makipagdebate ang sa akin na mga gano'n, di ba? So, sarado na kaagad. Kaya lang, so, gustong-gusto mo yung mag-share. Mahirap din, di ba? So, ito yung common fear natin, no? What if I sound pushy? Like, for example, meron na kang friend na hindi Catholic, no? Gusto mo siyang, alam mo naman na outside the Catholic Church, there is no salvation, di ba? So, ang ibig sabihin yan, lahat ng salvation, kung masasave man ang ibang mga sekta at hindi Katoliko, kung maliligtas man sila, galing yan sa Catholic Church na inabot sila ng grasya. Pero ang pinaka-sure way na katotohanan para madali sila sa kanilang ma-save is to be in the Catholic Church. Kasi sabi ni Jesus, di ba? Remain in me, I will remain in you. So, dalawa ang requirement para mananatili kay Christ. Number 1, obey His commandments, sabi niya, di ba? Number 2, whoever eats my flesh and drink my blood remain in me. So, kawawa ang ating mga kapatid kasi hindi lang sila naniniwala sa Eucharist. So, gusto mo silang mas sigurado ang kanilang kaligtasan. Kasi, may posibilidad silang makaligtas kung hindi sila Katoliko, mga Kristiyano sila. Ngunit, sabi ko, may posibilidad. Pero, hindi tayo nakakasigurado. Okay? Merong posibilidad. Hindi natin sila kinukundina. Mahirap na nga sa atin maligtas na meron tayong 7 sacraments. Meron pa tayong Mama Mary. Di ba? May mga saints pa tayo tumutulong. Ano na lang sa kanila? Wala silang Mama Mary. Wala silang saints. Wala silang sacraments, hindi sila naniwala doon. Ang pinaniwalaan nila, baptism lang at saka marriage. Yun lang. So, disadvantage, no? So, gusto natin i-share. Pero ayaw naman natin yung baka hindi nasasama sa akin to makipag-banding. So, ayaw mo silang mailang, no? So, paano? So, una nating tatalakayan yung mga common mistakes. Okay? So, iwasan natin itong mga common mistakes. Number 1, preaching instead of talking. Talking with your friend. So, kagaya ko, may friend akong, may friend akong Bible Christian, hindi siya Catholic. Meron kaming coffee session every Tuesday. Minsan, dahil busy. So, doon kami dahan-dahan sinishare ko ang Catholic faith. Siya, nakikinig naman siya. Sinishare din niya ang views nila. No? So, magandang exchange. No? So, ito yung iwasan natin. No? Nagpipreach ka instead of talking with him, with her. Number 2, gusto mong manalo parati. Gusto mong manalo sa argumento. No? Instead of winning hearts, you have to win arguments. Number 3, being defensive at saka aggressive, hostile. Number 4, overloading with doctrine. Ino-overload mo ng doctrine. Parang, siya, no? Malulunod siya, no? Before relationship. Isa-isahin natin yan. So, una, take up natin yung preaching instead of talking with. No? Like for example, kayo mga protestante, mali kayo eh. No?
The Catholic Church is the one true church, and if you don't believe in the Eucharist, you're rejecting Jesus. So, no? You're rejecting Jesus himself. You need to convert or you're in danger na hindi kayo maligtas. So, hindi magandang approach. You're preaching instead of talking. So, ang dating sa friend mo or sa office mate mo o sa isang tao na kausap mo sa airport o ano ba, aggressive, prideful, dismissive, no? So, parang nafe-feel niya ina-atake siya instead na ina-invite. So, instead of that, why not talk like this, no? Alam mo, one thing na nagustuhan ko sa pagiging Katoliko, no, is ang Eucharist. No? So, para sa amin kasi, ang Eucharist, hindi lang siya simbolo, hindi, naniniwala talaga kami na ito ay mismong katawan ni Jesus. No? Kaya nang sinabi doon sa John chapter 6. No? So, interesado ka ba? Kasi pwede kong i-share sa iyo yung no? Yung, kung curious ka, yung John chapter 6. Yun. At baka may experience ka rin sa, communion. Pwede gusto mong i-share. Ganon, no? So, para ka nagkakwento, kinukwento mo yung, kumpara sa isasarado mo na pag hindi ka naniwala, nako, delikado kayo. Okay? So, ang difference dyan, sa preaching, tinatalk down mo sila, you are assuming superiority, na yung mas marami kang alam, no? Para sa kanya. Pero yung talking with, ang kaiba niya is, sinishare mo kung ano yung experience mo sa faith mo. Sinishare mo kung ano yung naiintindihan mo sa faith mo. Tapos, pakikinggan mo rin siya kung ano yung view niya. No? Kung saan kayo nagkaiba. So, yun, pakinggan mo muna. No? Ini-invite mo ang dialogue. Okay? So, ano yung example ng punta tayo sa winning argument, no? Number 2, avoid winning argument. Kung gusto mong manalo na aaminin niya na mali siya, na matameme siya, hindi siya makasagot, sarap ng ego mo, di ba? So, ang goal dyan ng winning argument is to prove you are right. No? And then, na siya mali, ikaw tama. Ang second example, na mas magaling kang marami kang alam sa Bible kumpara sa kanya. Ina-outsmart mo siya, you outquote, no? Mas marami kang alam ng mga quotes, verses, at marami kang alam. So, pagkatapos ng conversation, para kang feeling mo, nanalo ka. Okay? Ang sa iba, ang kausap mo, feeling defeated, no? Napahiya, at tataas ang kanyang defense. Magde-defensive siya. Okay? Now, anong result? It produces pride sa iyo. Pero sa kausap mo, it closes his heart. Ka-close yung heart niya. Example. Sabi nyo, hindi importante si Mary, no? Mali yan, no? Kasi kung wala si Mary, wala si Jesus. Ang Bible sabi sa Luke chapter 1 verse 28, she is full of grace. No? Paano nyo matatawag na biblical kayo kung hindi nyo alam yan? Di ba? Pag ganun ang approach mo. So ito yung example ng winning the heart. Narinig ko na ang focus nyo talaga is Jesus. That's wonderful. Focus nyo talaga sa Jesus at wala nang iba. Pero sa aming mga Katoliko, we believe that Mary brings us closer to Jesus. No? Example, pag nag-pray kami ng rosary, when I pray the rosary, na-meditate ko yung life ni Christ, no? Through the eyes of Mary. Kasi parang sabay kaming nag-pray ni Mary, no? Gusto mo, ipapakita ko sa iyo ang mga mystery, example ng mga mystery na napupoint kay Jesus. Kaya mga example, no?
So, sa approach na ganito, in-acknowledge mo ang concern mo sa sa kausap mo, no? At dahan-dahan mong sinishare paano si Mary nakokonek niya kay Christ. Okay? So, ngayon, ang listener mo, he feels respected and invited, not defeated. Hindi siya, kasi pag, human nature kasi pag natalo ka, yung pride mo, ayaw mong patalo. So, wag mong ipadama sa kanya na natalo siya. Ayaw na tao na nafe-feel niya natatalo siya. Gusto niyang nafe-feel niya na pinapakinggan siya at respected siya. No? So, winning heart, no? Ang goal mo, so if you want to win heart, no? Bring the person close to Christ. Hindi para manalo ka. Ang mission mo to bring him to Christ. Okay? And then, ang focus natin dapat ay to listen, to understand kung anong kanilang paniniwala, at gently, dahan-dahan mong isabi kung ano yung view mo. Ano yung totoo. Okay? Hindi ibig sabihin na, huwag mo sabihin na, tama ka, tama ako. O tama ka, o sige. Ano, mali din yan. Huwag mong i-compromise ang truth. Gently lang, propose the truth. Parang nagbibigay ka ng seed ng buto ba yun? No? Yung seed. No? Nagpa-plant ka ng seed. So, pwedeng tanggapin niya yung katotohanan ng sinasabi o pwedeng hindi, pero nag-plant ka ng seed gently. And then, pagkatapos ng inyong pag-uusap, ang resulta ay meron kayong mutual respect sa isa't isa. Kasi may prinsipyo ka, alam mo, nakita niya na, alam mo ang katotohanan, alam mo ang sinasabi mo, nakikita niya na alam mo ang iyong pinanindigan, alam mo ang inyong pananampalataya, mas respeto siya sa iyo. At nakikita mo rin na pinakikinggan mo siya ang kanilang mga rason, no? Argumento. So, ang exchange produces humility and openness. No? So, dahil doon, binibigyan mo ng space ang Holy Spirit to work. Hindi yung puro ikaw lang nag-ooperate. Kasi nagbibigay ka ng seed, ang Holy Spirit ang magpapagrow. Siya ang bubukas sa puso at isipan ng tao kung tatanggapin niya yung seed na na tinanim mo. Okay? So example, patiently explaining a Catholic teaching in a way that connects with their other person's love for Jesus. So yung common denominator nyo, ang love kay Jesus. So magiging curious siya rather than defensive. Okay? So ito yung kasabihan, no? Hindi tayo tinawag, ang mission natin is not to win arguments for Christ, but to win souls for Christ. Okay? To win souls na madadala natin sila sa kaligtasan. Hindi yung mananalo tayo sa argumento o sa debate. No? So, next mistake na iwasan natin, being defensive and hostile. So, ang ibig sabihin yan, pag defensive ka, pag may tinatanong sa'yo tungkol sa pananampalataya na hindi nasalungat sa atin, no? Feeling mo personal attack. So, yun, very defensive. Nagtatanong lang naman. Hindi naman personal attack yan. Tapos yung, yung sagot mo, parang merong may inis, parang pabalang, sarcastic, at saka proud, no? Tapos yung argue mo is to protect your ego. So, minsan may panahon na hindi mo talaga alam ang sagot. Basta na lang para makasagot, no? Kasi gusto mo yung ayaw mong para madihado. You want to protect your ego. There's no shame pag hindi ka nakasagot. Sabihin mo, hindi ko pa masyado na-research yan. I'll get back to you. Hindi ka naman walking encyclopedia. May mga tao talagang parang mga walking encyclopedia.
daming alam, no? Kagaya ni Charlie Kirk, parang walk encyclopedia, no? Sila ni Wendell Talibong, grabe yung mga gifted, no? So, pero don't be ashamed, no? So, sa dahan-dahan mong mga experience, reading, prayer, no? Hindi mo sinasadya, mabibigla ka na lang, nakasagot ka sa mga basic questions about your faith, no? Huwag kang matakot na matameme. Huwag kang matakot, no, na hindi ka makasagot. As long as you're trying your best. Okay, so mayroon ka pa mga dagdag na mga insulto, no, na mga patama. So ang resulta, titigas ang puso ng kausap mo. Okay? So being gentle, ito example, no? So titingnan mo, dapat ganito yung approach. Pag may mga question, huwag mong isipin na personal attack yan. Isipin mo na opportunity, no? Ito ay oportunidad, pagkakataon para sa dialogue, no? Hindi ka nate-threaten. So, you respond with calm, kindness. Walang tatalo dyan. Daig ang mainis, no? Kahit ano pa katama ang sinasabi mo, pag inis at saka mataas ang boses, mahirap makapenetrate. Hindi mag-flow ang Holy Spirit. So, you focus with Christ, the truth. Hindi yung para mananalo. So, ang kasabihan, being defensive, no? Pag defensive ka, nagbi-build ng wall. But being gentle builds bridges. Okay? Yan ang tandaan natin. Next, example. Ito example ng being defensive. Bakit kayo mga Katoliko nagpe-pray kay Mary? Diba? Tinatanggalan nyo ng si Jesus, ng kanyang honor. So, pag ikaw ay defensive, ganito ang sabot mo. So, nonsense, no? Hindi naman namin wino-worship si Mary. Kung alam mo yung Bible mo, hindi mo sasabihin yan, no? Ito ay pinapractice na ito ng mga Catholics for 2,000 years. Sinasabi mo bang kayo ang tama, kami mali? No? So, pag yan ang sagot mo, defensive, ang kausap mo, pwede siyang mapahiya, pwede siyang feeling attack. So, magko-close, at walang heart na na-touch. No? So, instead, pwede mong sabihin ganito. No? Why do Catholics pray to Mary? Doesn't that take away from Jesus? Pwede sabihin na, that's a good question. No? Nakikita ko bakit parang ganun, no? Naintindihan ko kasi, di ba? Ganun din ako dati, akala ko rin, no? Pero kung titingnan mo talaga ng malalim, si Mary hindi niya nire-replace si Jesus. Hindi siya kinakompetensya si Jesus. Actually, si Mama Mary mas nililid niya tayo kay Jesus, no? Parang hinihiling mo yung close friend mo na, sige, pray tayo, sabay. No? Pray with me. Ganun din, si Mary is praying with us. No? So, hindi kami nagpe-pray kay Jesus, kay Mary. No? So, gusto mo kung interesado ka, papakita ko sa iyo yung verse sa Bible, no? About Mary pointing us to Jesus. Ganun. So, ang result, the friend feels respected. Nagiging curious siya na ano yung curiosity niya at open to listen, no? So ang defensive answer closes the door, gentle answers opens curiosity. It leaves conversation open, hindi pa sirado, kasi pag defensive ka, sinasaradahan mo na wala nang madadagdag pa. Okay? Next thing to avoid, overloading with doctrine before building relationship. So, anong example nito? Yung magtatanong siya o may isi-share ka, bigyan mo lang agad ng mga catechism quotes, mga verse Bible, yung mga answer, objection answer, mga gano'n. Hindi mo pa nga
pinapakinggan ang tao, no? Before listening to the person's heart. You lecture instead of conversation. Ayaw na ayaw ng tao ng lecture. Okay? Parang giving a classroom question. Tinanong ko lang ng simpleng tanong, ang haba-haba ng sagot mo na parang hindi na siya makabat-in, no? So, ang focus mo, winning their mind. Gusto mong ma-convince ang kanilang mind, no? Instead, sa halip na gusto mong i-win ang kanyang friendship. Okay? So, parang binibigyan mo siya ng impression na ang faith ay parang set of doctrines, set of belief lang na hindi relationship. Okay? So, parang mataturn up siya. So, for example, pag tinanong niya, bakit kayo mga Katoliko mayroong mga statue? So, pag ang style mo ay overloading, ganito, example ng overloading. Well, according to the Catechism 2131 to 2132, you must understand the difference between dulia, hyperdulia, latria, historically, no? Sa Council of Nicaea, ganito sinabi. So, titingnan ka na lang ng kausap mo, no? Parang feeling niya, nasa lecture hall ako. So, kaya ang dami na sinabi mo, walang papasok yan sa kanya, no? So, dapat relationship first. Bakit kayo mga Katoliko may mga statue? So, ito yung magandang sagot. For example, no? Hindi nyo kailangan kopyahan ito na word for word. Example lang ito. Na pwede kayong maggumawa ng inyong sariling sagot, no? Example, that's a good question, no? Pero sa aming mga Katoliko, ang statues are like family photos na nagpapa-remind sa amin, nagpapa-remember. Reminder of the people we love, no? Ngayon, kasama na ni God, no? Nakakatulong siya makafocus sa kanya, no? So, baka kung interesado ka, I'll share a bit more, no? Ganun. So, ask permission first kung gusto, can I go further? Or hanggang dyan lang muna? Kasi, nahihiya lang siya sa iyo na gusto may gagawin pa siyang iba, pero ikaw ay napaka-inconsiderate mo, diretso ka na naglitaniya ka na. May mga taong hindi prangka. May mga taong mahihiyain, na nahiyas lang i-interrupt ka. Titiisin ka na lang nila, pero next time, hindi na kayo makikita, iiwasan ka na. Pero pag considerate ka, interesado kang go further ko, kung hindi, sige, dyan lang muna. Di ba? So, ang kasabihan, ang heart ng tao must be open first before the mind can be filled. Buksan mo muna yung puso niya para malagyan mo, mapunan mo ang kanyang isipan. Hindi pwedeng isipan before ang heart. No? So, ang right approach is build friendship first. Kape muna kayo. You talk about kids, music, kung ano ba, no? People will listen when they know you care. No? Ako, ilan sila magkakapatid, kung ano yung mga sakit sa bahay, etc. No? They will listen if they know you care. Okay? Now, ask questions, listen deeply, show genuine curiosity about their belief. Ano yung view nyo tungkol dito? Ganun ba? So, ganito yung view namin. Tapos, witness, don't lecture. No? Share your story. Mas maganda ang story. No? May story ka sa buhay mo. How Christ and the church changed your life. Very effective. No? Witness. Di ba yung mga testimony ng mga Pau de Arco, mga kung ano-ano dyan, mga liniment, mga MX3, di ba? Mas effective kasi may mga testimony. Di ba? Very effective. Live the faith. No? Isabuhay mo ang iyong pananampalataya. Very effective. Kasi hindi mo na makikita naman sa sa buhay mo, ay pagtatawanan ka lang. Di ba? Wala kang credibility. Okay. Number 1, build authentic friendship. No? So, for example, meron kang co-worker, hindi Katoliko, na instead of sabihan mo siya ng doctrine, take time to know them well first.
build the foundation of friendship. No? Eat lunch together, ask about their family, celebrate their birthday, no? Listen when they're stressed. Like for example, isang araw mag-o-open yan. For example, stress ako ngayon, no? Ikaw bakit napaka parang okay lang dala mo sa sana all. Parang wala kang problema, no? Hindi magtatanong yan kung ikaw, kahit Katoliko ka pa, nasa tamang pananampalataya ka, stressful rin yung mukha mo parati. No? Mas stressful pa sa akin to, anong matutulong ng taong to, di ba? So, tatanungin ka, how do you stay peaceful, no? So, dahil pinakita mo that genuine ang care mo sa kanya, kahit anong isasagot mo, ang sagot mo ngayon meron ng weight, meron ng bigat, no? May weight na. Kasi hindi kanya papahiyain unless kung ano na talaga siya, napaka walang hiya niya na talaga. Mahihiya siyang pahiyain ka at i-dismiss yung sagot mo, mga explanation mo, kung nakita niya you care for that person. Okay, ang kasabihan, people don't care how much you know until they know how much you care. Wala silang pakialam kung ano kadaming alam mo hanggat hindi nila nafe-feel how much you care for them. Okay? Gandang kasabihan to. No? Now, si Saint Francis de Sales, tinagurian siyang gentleman saint. Kaya patron saint siya ng mga writers at evangelizers. Bakit? Anong style niya? Doon sa panahon niya, sa 1567 to 1622 yung kapanahonan niya, sa lugar niya, maraming lumabas pagkakatoliko. Walang ganang maging katoliko na. Lumabas na. So instead na i-argue niya, didebatihin niya, no? He approached people with gentleness, patience, and genuine care. Binibisita niya ang mga bahay-bahay, mga family, shared meals together, they eat together, listen to their problems, struggles. Because na-feel ng mga family na he really concerned about them, he really cared for them, they began to be open na makinig about the Catholic faith again. No? Naging handa sila ulit makinig kung anong tungkol sa Catholic faith. So, he shared meals with them, listened with their struggles. No? So, ang kasabihan, friendship is the bridge on which the truth walks into the heart. So, kung meron kang truth na gustong ipapasok sa kanila, ang bridge ay friendship. Okay? Si Saint Teresa, si Mother Teresa of Calcutta, Saint Teresa na ngayon, no? Hindi siya nag-i-start to preach doctrine para ma-convert niya yung mga, dami siyang mga na-convert sa India. Hindi ang style niya. Ang style niya, inuna niyang i-care ang mga sick, mga dying, she feed the hungry, comforted the lonely. Yun ang style niya. And then, pag tinanong siya, bakit mo ginagawa ito? Doon niya in-explain si Jesus. Mas mahirap sa kanya kasi hindi yung mga Kristiyano. Mga Hindu yan. Mas mahirap i-penetrate. No? So, ang kanyang greatest witness, ang kanyang friendship sa mga poor. Okay. So, ask questions. Next na tip na maganda is ask questions. No? Listen deeply. Pag sumagot siya, pakinggan mo. Yung iba kasi, di ba, nakakainis yung, alam mong, pag sinagot, may nagtatanong para makipagdebate. Hindi yung nagtatanong na genuinely, di ba? May feel mo yun eh. Nagtatanong para, paano ka didebatehin. Hindi yung nagtatanong dahil gusto malaman kung ano yung view mo. Hindi na pinapakinggan ang explanation mo. Nagsasalita ka, nagpe-prepare siya kung anong isasagot niya, di ba? So, ayaw natin ng ganun. So, huwag rin natin gawin sa iba. So, listen deeply. So, show genuine curiosity, no, about their belief. Ganito pala ang yung So, yun.
Pag may chance, bigay mo rin kung ano yung belief mo. So, for example, sabihin ng friend mo, I don't understand why Catholics confess to a priest. Hindi ba sapat ang Diyos? Bakit ikaw confess pa sa priest? Ito yung maling paraan. Mali ka. Mali ka, kaibigan. Ang Bible, maliwanag, sasabi sa John 20 na ang mga pare ay nakakapatawad ng kasalanan. The early church always practiced confession, no? And you're ignoring history. No? So, magde-defensive na naman ng ano. So, ito yung example ng mas magandang pamaraan. That's a good question, no? Can I ask you, how do you usually experience forgiveness in your church? Bakit? Anong paraan sa simbahan nyo ma-forgive kayo? No? Tapos pakinggan mo mag-explain siya. Ang tao, they love it when you listen to them. No? Kasi may mga tao nga, wala na talagang, hindi sila makakapag-express. Baka ikaw lang yung tao na i-expressan nila. No? May mga taong, they love it when somebody listens to them. Baka pag dati sa bahay, asawa nila, hindi nakikinig sa kanila. Ikaw lang yung may no? Ikaw lang yung nakikinig sa kanila, no? Then, respond gently. For example, maganda yan na dumidiretso kayo sa Diyos. Maganda yan. Kami, mga Katoliko, dumidiretso rin sa Diyos. Pero, in addition, no? Naghumihingi kami ng tawad diretso kay Lord pagkatapos na yung kasalanan. Pero, dagdag dyan, sinabi ni Jesus na binigyan niya ng otoridad ang mga apostles to forgive sins. No? So, yun. Would you like me to share how it works for us? Ganun. Tanungin mo muna kung gusto. Papatuloy ba ako? Mayroon pa akong i-share. So, ang kasabihan, people open up when they feel heard. Pag naramdaman nilang pinakikinggan sila, no? Mas nag-open up sila. Instead of being feeling cornered. Corner ka na, wala ka ng lusot, no? Ayaw ng tao. Next tip. Witness, don't lecture. Share your story of how Christ and the church changed your life. For example, dati akala ko, nung hindi ko pa naintindihan, akala ko yung rosary parang vain repetition lang, routine, no? Pero you know what? Few months ago, when I started praying the rosary in the evening, no? Nag-iba yung buhay ko. Hindi ko ma-explain, no? I felt calm, mas naging calm ako, kalma, more focused, more aware of God in my daily life, no? Nakatulong talaga ang rosary ko sa mga no? Sa pag-reflect ko sa buhay ng Jesus, mga ganun. So, hindi kita kinakonvince, ha? I'm just sharing kung na-experience ko. Yun, is one way, no? For example, pwede mo rin share na, dati, struggle ko talaga ang lust, no? Grabe, hindi ka talaga makawala. Balik ng balik yung lust ko, mga sexual sins. Pero nung simula ako mag-confess regularly, no, and I ask God for help, no? Confess a priest, laking tulong talaga, no? So, mas madali na ako makaresist ng temptation, no? I easily felt a real presence na hindi ko na-feel before, no? Yun. Okay, now, let's go to isa sa buhay mo ang iyong pananampalataya. Kasi, very important, di ba? Ang tao, mas madali silang ma-attract to Christ, no? Of what they see in you kumpara sa anong naririnig nila sa iyo. Through what they see in you than through what they hear you in a lecture. Mas talaga, di ba? Kaya sinasabi ni Jesus na remove first the plank on your eye before you remove the speck in your brother's eye. Diba? Kasi ang turo dyan is about credibility. Mas may credibility tayo pag we walk the walk, no? We talk the talk, di ba? Hindi lang yung puro tayo salita, hindi naman sinasabuhay. Okay.
Now, we are now ending. Ito yung mga practical tips, no? Start with common ground. Common ground muna. Huwag mo na mga doktrina. Common ground. Values, family, prayer, kindness, justice. Yun ang pag-usapan nyo. What can you say about kindness? Affirm their truth that they already hold. No? Kung ano yung mga magaganda sa kanilang mga faith, i-affirm mo. Be joyful and normal. No? Kasi yung joy is contagious. Hindi attractive yung mga seryoso na parang hindi marunong mag-smile. Hindi attractive. Huh? Answers questions simply. Huwag masyadong mahaba. Direct to the point. No? At saka kung gusto mong mag-explain further, ask permission first. No? Invite, don't pressure. For example, baka gusto mong sumama sa akin sa Blessed Sacrament. Ang sarap ng feeling ko talaga pag andun ako, I'm talking to Jesus. Baka gusto mong sumama mag-rosary. Gusto mong may share akong book sa'yo, podcast, video, mga ganun. So, don't pressure. Invite. Kasi may mga taong itatawag na hard selling. Di ba ayaw niyo sa mga insurance? Hard selling. Ako personally, mas doon ako kukuha sa mga taong binibigyan ako ng freedom na eto, baka gusto mo. Tapos, after one, maganda yung offer niya, tatawagan, Brad, ano nga yung product na sinabi mo? Yung iba, dahil nahihiya, hindi marunong tumanggi, sige, kukunin ko yung produkto. Pero, naiinis na sa'yo kasi hard selling ka. No? So, hindi ka makaka-repeat customer niyan. Pag ganun, hard selling ka, walang repeat customer. Pinagbigyan ka na lang. So, ganun din kahit sa spiritual life. No? Sige, itong book, basahin mo to. O, ito, punta ka dito talaga. Punta ka, hindi ka pwedeng, hindi ka pumunta. So, wala. Secretly, naiinis sa'yo. Next tip, pero pinaka-importante sa lahat, rooted in prayer. No? Let the Holy Spirit work. So, pag wala kang prayer life, walang effect yung lahat ng mga evangelization mo. No? Me, I owe the success of the ministry in my devotion to the Blessed Sacrament. No? Ginaya ko si Saint Jean Vianney. So, if you want to be soldiers of Christ, to convert people, no? To convert their life, I'm more, mas gusto ko yung nakakonvert yung life kumpara sa paano yung nakakatoliko nga pero living in sin pa rin. Mas happy ako pag they stop sinning. No? Yung mga, Brad, thank you na dati ganito ako, di ako nasisimba ngayon, nasisimba na dati homosexual lifestyle, iniwan ko na. Yung mga ganon. No? Of course, mas maganda kung naging katoliko sila. No? So, ito yung gasolina na gagamitin ni Lord for the conversion of sinners. Prayer, your sacrifice, your penance. No? You offer up everything to God. Meron talagang gasolina. So, ito yung currency, no? Ng ating mga sacrifices. Our pain, joy, offering to God for the conversion of sinners. Always remember, conversion is God's work, not ours. Okay? Galing mo pa magtalumpate, no? Ang daming palakpak, pero walang change of life. Psalm 127. Verse 1. Unless the Lord builds the house, the builders labor in vain. Kung hindi si Lord ang nagbibuild, so ikaw lang, human effort lang, wala, nagsasayang ka lang ng panahon. Okay? So, prayer, I cannot overestimate the role of prayer. No? Ang nuclear power and dyan sa Blessed Sacrament, sa iyong prayer, so that the Holy Spirit will work through you. So kung curious kayo kung ano bang mga topic maganda sa mga usually hindi mo pa masyado close, ano bang masyadong mga
common na mga topic na magandang pang starter ba? Para pag-usapan nyo doon, tapos dandahan mong ipasok ang iyong faith kung makatsyempo. Huwag mong pilitin. No? Pero huwag ka namang masyadong duwag na dumaan na lang ng ilang buwan, taon, hindi mo pa rin na-share kasi sobra ka na maka-defensive. Namatay na lang yung tao, hindi mo pa na-share yung faith mo. Huwag naman sobrang ganun. Balance is everything. Huwag masyadong aggressive, huwag masyadong duwag. You have the chance, share your faith. Okay? Kasi sobrahan ka na maka-defensive, ano ka naman. No? So ito yung mga conversation starters. Like spiritual life. Curious ako, Brad. Paano ka mag-pray? Paano ka nagko-connect kay God? Ano yung habit mo? How you pray? Doon, pakinggan mo siya. Pa-share mo rin sa'yo. Another example. What's something you've experienced recently that made you feel God's presence? May mga, na yung mga nangyari sa buhay mo na na-feel mo yung presence ni God. Meron ka bang favorite Bible verse na naki-encourage sa'yo? Yung mga, conversation starters. Sa personal experience naman, naranasan mo ba yung na-feel mo yung guidance ni God? Na feeling mo, nililid ka niya? Or, another is, pag medyo challenging ang buhay, ano nabibigay sa iyo ng strength? Ano yung pinaghuhugutan mo ng lakas? No? Naranasan mo ba mag-struggle sa faith? Na parang gusto mong ayaw mo nang maniwala sa Diyos? Sa church naman, ano yung tungkol sa inyong simbahan na gustong-gusto mo? Yung mga ganun. Or, anong opinion mo na maraming mga religion? Anong tingin mo dyan? Pwede pong ipasok dyan ang, di ba? The religious indifferentism na doctrine. Di ba? Meron sa tingin mo, meron bang simbahan talaga na iisa na doon talaga ang katotohanan o para sa'yo lahat equal? Ganun, di ba? So, mga conversations natin para mag-open, di ba? Number 4, mga about life meaning. Sa tingin mo, ano yung pinaka-importante sa buhay? Ano kaya ang rason mo bakit nandito tayo? Sa tingin mo, di ba, nakakasawa ang buhay, no? Problema dito, pero ano ba talaga kung ang rason bakit tinapon tayo dito ng Diyos sa mundo, no? Or, I've been reflecting on how God works in our lives. Have you ever noticed that in your life? No? Okay. So, ang tips sa paggamit ng starters, listen first, no? Let your friends speak fully before responding. Ask follow-up questions, no? Curious ka talaga ba? Pinapakita mo na curious ka. And share your experience. Gamitin mo yung I. Ako, ganito, I find that prayer gives me peace. No? And number 4, avoid arguments and lectures. Yung mga habang lecture. Pwede mong gawin yan pag nakabuild ka na ng relationship, close na kayo. Pero for starters, avoid arguments, avoid lectures. Ang goal mo is to build trust and openness. No? So, yun lang. I hope, may na-learn tayo ngayong gabi. Sige. Go. So, i-greet ko lang andito ngayon, mga nagtiyaga. Hello, Sis Annalisa. Hello, Sis Brother Harry. Brother Earl. Brother Elber. Hello, good evening. Sis Hazel. Sis Janet. Brother Joseph. Sis May. Sis Monette. Brother Naven, Sis Dalia, Brad Ramel, Brad Ray, hello, Sis Sarah, Orosio, Sis Cheryl, Sis Del, Brother Titus, Neri, hello. Thank you, Doc. Thank you sa pagtyaga. Salamat, Doc. Ano kayo, Yes. no? Extra points kayo kayo. Salamat, Doc. Salamat. Okay, Brad Ramel, closing prayer tayo. Doc. Closing prayer tayo. Sige po. Okay mga kapatid, let us pray.
In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Amen. Heavenly Father, thank you for the gift of your word and the light of your wisdom that you have opened my eyes today. I thank you that you have gladdened my heart with the knowledge of truth. I ask the Holy Spirit to enlighten my mind and enkindle in my heart a greater love of you and for others. Lord, help me to apply your word to my daily life and to recognize how you want for me to live. Bless my soul and body, my words and deeds, and enable me to grow in grace and virtue. May our hearts remain open to your word as we go about our day, and may we continue to grow in faith. We ask this through Christ our Lord. Amen. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the The Holy Holy Spirit. Spirit. Amen. Amen. Thank you. Bye-bye. Thank you, God Doc. bless. Thank you, God Dr. bless Dor. Thank everyone. you sa See you time. next Bye, week. Dr. Bless. Good Salamat sa lahat. night. Good night, everyone. Thank you, Doc. Good night. Salamat.